Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Ang mga ulap sa langit ay bumukas habang ang kadiliman ay lumiwanag mula sa liwanag ng araw. Nang lumamig ang usok, ang hagdan ay labis na nasunog, at ang kidlat ay naglaho mula sa matitinding hampas patungo sa banal na mandirigma. Ngunit ang banal na mandirigma ay wala na. Sa pagkagulat, napabulala si Bantay ng lumilipad na isda. Chuxing, paano ito nangyari? Ang maalamat na mandirigma ay sinabi ni Yonj, ang emperador ng Dayan, talagang patay na siya. Ang sining ng pakikidigma ay nagwakas na, natalo sa landas ng immortalidad. Sa galak, idineklara ni tagapangasiwa Chayang ng sekta Xuantian, ang mga nasa ibaba ng mortal na kampiyon ng pakikidigmang sining ay sumuway sa otoridad at lumapastangan sa langit. Tinamaan ng 5 kidlat. Naging abo, nawasak ang katawan at espiritu. Nang marinig ito, nagalak ang mga tao sa bayan. Isang mamamayan ang sumigaw, isang dakilang kamatayan. Dagdag pa ng isa, wala nang maalamat na mandirigma sa mundong ito. Sabi naman ng kanyang kapatid, matagal na sanang tinamaan ng 5 kidlat ang demonyong kumakain ng tao. Samantala, ang mga mandirigma ay nadama ang matinding pagkatalo at lungkot. May isang bumulong, hindi ito maaari. Paano namatay ang maalamat na mandirigma? Isang kalbo ang nagsabi, siya ang pinakamalaking pag-asa natin bilang mga mandirigma laban sa mga dayuhan. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan, pagkatapos ng napakaraming taon ng paghihirap, sa wakas ay naabot ko ang 3 antas, at matatapos lang ito ng ganito. Sa kanyang isipan, naisip ni Kiao Mu, hindi ka panipaniwala. Kahit ang isang kasing lakas ng maalamat na mandirigma, ay tuluyang bumagsak sa kamay ng mga immortal. Para sa ating mga mandirigma, siya ang sagisag ng dating henerasyon, isang nagliliyab na tanglaw sa ating landas. Ngayon na bumagsak na ang araw, wala nang sining ng pakikidigma, at ang pag-asa ay nawala sa isang iglap. Tuluyang naglaho ang ating mga bayani. Ang nagwagi ay naging immortal, ang natalo ay naging demonyo. Napakabilis ng pagbagsak. Napabuntong hininga si Kiao Mu. Bigla, may isang tao sa harapan niya ang biglang nag-apoy, sumisigaw sa matinding sakit, Sa isang sigaw, bumulala si tagapangasiwa Chayang ng sekta Xuantian. Ano pa ang hinihintay niyo? Sumunod kayo sa akin at lipulin ang mga walang silbing mortal na ito. Habang naghahanda ang iba para sa labanan, may sumagot, nakakatandang kapatid Chayang. Isinigaw ni tagapangasiwa Chayang, patayin silang lahat. Sila'y nagwala, nilalagas ang mga mandirigma. Isang lalaki ang nanatiling nakatayo, nakatitig habang pinapatay ang lahat. Mahina niyang sinabi, pati ang maalamat na mandirigma ay bumagsak sa kamay ng mga dayuhan. Ano pa ang silbi ng ating pagsasanay sa pakikidigma? Ang ideya ng paggamit ng sining ng pakikidigma upang talunin ang mga immortal ay isang ilusyon lamang. Ang kanyang huling mga salita, patay na ang sining ng pakikidigma. Biglang hinawakan ni Kiao Mu ang espada na papatay sana sa lalaki. May matalas na titig, seryoso niyang sinabi, ang mga bagay sa mundong ito ay hindi kailanman ayon sa ating nais. Nagpatuloy siya, isusuko mo na lang ba ang lahat sa unang pagkatalo at hahayaang lamunin ka? Habang ipinagtatanggol ang iba, sumigaw siya, lahat kayo ay narito para sa isang marangal na layunin. Paano ninyo basta-basta susukuan ito? Dahil lang ba patay na ang maalamat na mandirigma, wala nang magagawa. Habang tinitiis niya ang mga pag-atake, idineklara niya, kahit mamatay tayong lahat dito ngayon, ano naman? Hinugot niya ang espadang nakatarak sa kanyang dibdib, ngumiti, at nagsabi, bago mamatay, kung makakababa ka ng ilang immortal, hindi ba't iyon ay napakasarap? Nagliyab ang damdamin ng mga mandirigma. Isa sa kanila ang sumigaw, punyeta. Lahat sila'y mga mandirigmang 3 antas. Kung kaya niya, bakit hindi natin kaya? Teknikang pangwasak ng makalangit na demonyo, sigaw ng isa. Isang mandirigma ang bumulalas, paano natin hahayaang hamakin tayo ng isang baguhan? 8 tarangkahan, buksan. Sumugod si Kiao Mu. Tayo na. Laban hanggang kamatayan. Kahit mamatay tayo, mamamatay tayong nakatayo. Sabay-sabay na sumigaw ang mga mandirigma, para sa sining ng pakikidigma, patayin sila. Sumiklab ang matinding labanan. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Yonj, ang emperador ng Dayan, at bantay ng lumilipad na isda, Chuxing. Mahina niyang sinabi, ang lalaking apelyido Kiao. Pinalitan na niya ang maalamat na mandirigma at muling pinag-alab ang diwa ng mga mandirigma. Nanatiling tahimik si Yonj, iniisip sa kanyang sarili, hindi ko kailanman inakala na may mga mandirigma sa mundong ito na,
kahit sa harap ng sekta ng mga immortal, ay walang takot sa kamatayan. Kung magkakaisa ang pamayanan ng sining ng pakikidigma, marahil ay maaari talaga silang lumaban sa landas ng immortalidad. Biglang may humila sa kanya. Sumigaw siya, "Chuxing!" Agad na tumugon si Chuxing, "Mahal na hari." Bumangga si Yongge sa isang pader. Mabilis na lumapit si Chuxing at nagsabi, "Ako, ang inyong abang lingkod, ay dapat parusahan. Napatakot ko ang inyong kamahalan." Iwinaksi ito ni Yongge. "Ayos lang ako, nadapa lang ako." Bigla, isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Yongge, Emperador." Nanlaki ang mga mata ni Yongge sa gulat. Naisip niya, iyon ang banal na estatwa na lumitaw sa aking pangitain noon. At sa pagkakataong ito, totoo na ito. Iniutos ng banal na estatwa, luhod. Isang matinding puwersa ang dumagan kay Yongge, pinilit siyang lumuhod sa lupa. Kinagat niya ang kanyang labi at inisip, sa wakas, tinatanggal mo na ang iyong maskara. Pinipilit mo akong lumuhod sa harapan nila. Pero bakit bigla silang nagmamadali? Patay na ang maalamat na mandirigma, kaya dapat wala nang makakapigil sa kanila. Maaari kayang ang pangkat ng Xuantian ay nakaranas ng isang sakuna. Biglang narinig ang boses ni Kiao Mu. "Huwag lumuhod." Sumugod siya ng may matinding lakas. Napalingon si Flying Fish Guard Chuxing sa gulat at napabulalas, "Ikaw ba yan? Hindi ka patay?" Sabi ni Kiao Mu, "Kung iniisip mong patay na ako, hindi ganoon kadali." Habang tumalon siya papunta sa rebulto, nagpatuloy siya, "Kahit patayin niyo ang emperador ng Yonghe, palaging magkakaroon ng isang duwag na emperador at isang emperador na laging nakaluhod. Mas mabuti pa, wasakin natin ang rebulto ng immortal upang wala nang sasambahin ang emperador at tuluyan nang matapos ang lahat ng gulo." Kasabay nito, inihataw niya ang kanyang espada sa rebulto. Nabigla si Flying Fish Guard Chuxing at inisip, talagang pinutol niya ito. Paanong may taong ganito kapangahas? Parang humihingi lang siya ng kamatayan. Habang tinitiis ni Kiao Mu ang malakas na aura ng rebulto, nagsimulang madurog ang kanyang katawan mula sa matinding presyon. Ngunit sa kabila ng pagkasira nito, mabilis din itong gumaling. Biglang bumilis ang kanyang paggaling. Mula sa malayo, bumulong si Chuxing sa hindi makapaniwala, imposible. Ang kanyang mga ugat ay patuloy na nag-aayos ng sarili kahit na nasisira, at ang kanyang antas ay mabilis na umaangat. Ikatatlong antas pangalawa una ito. Halos naabot na niya ang antas ng maalamat na mandirigma. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng immortal na rebulto ay mabilis na. Gumuho ang rebulto sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Kiao Mu. Napangisi si Kiao Mu. "Wala itong kwenta, ano bang espesyal dito? Ibigay mo na, basura." Sa huling pag-atake, hinati niya ang rebulto sa dalawa. Isang matinding alon ng enerhiya ang sumabog mula sa rebulto, pinulbos ang iba pang mga rebulto, at kumalat ang lakas nito sa buong paligid. Sa labas, napabulala si Steward Chayang ng Xuantian Sect sa gulat, "Sino yan? Sinong may lakas ng loob na galawin ang pangunahing bulwagan ng aking pangkat Xuantian?" Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Kiao Mu. Napangisi si Kiao Mu. "Oh, ngayon ka lang dumating. Tinulungan kitang gibain ang iligal mong istruktura sa bahay, hindi ka ba nagpapasalamat?" Galit na galit si Steward Chayang at sumigaw, Ikaw na hamak na langgam ang lakas ng loob mong labanan ang sekta ng mga immortal. Ipapulbos kita." Ngumisi si Kiao Mu. "Halika. Kakakain ko lang ng laman at dugo ni Ginoong Wu, sakto lang pang ensayo sayo." Isang madilim na enerhiya ang sumugod patungo sa kanya. Biglang nahuli si Kiao Mu. Inisip niya, hindi. Hindi ito ang teknik ni Chayang. Maaari kayang ang maliliit na rebulto ng immortal. Isang boses ang umalingaw-ngaw, ang mga mortal na lumalapastangan sa mga Diyos at iniinsulto ang mga immortal ay gumagawa ng pinakamalaking kawalang galang. Sila ay ipapadala sa siyam na kadiliman, hinatulan ng walang hanggang sumpa. Walang hanggang sumpa. Kinagat ni Kiao Mu ang kanyang mga ngipin habang patuloy ang boses, walang hanggang sumpa. Biglang napangisi si Kiao Mu at sinabing, "Nagkukunwaring Diyos at nagpapakita ng multo, anong klaseng mga immortal kayo? Wala kayong iba kundi mga dayuhang nilalang na nagkukubli sa balat ng immortal, pinalamutyan ang inyong sarili sa pangalan ng mga Diyos. Wala namang tunay na immortal sa mundong ito, kundi isang grupo ng mga dayuhan na itinuturing ang kanilang sarili bilang mas mataas kaysa sa iba." Malamig na tumawa si Steward Chayang. "He, hinahanap mo talaga ang iyong kamatayan.
Itinuro niya ang kanyang daliri at espada kay Kiaomu. Ipinahayag ni Kiaomu, kahit mamatay ako ngayon, ipaparinig ko ang kampana ng kamatayan para sa inyong peking mga immortal. Matalim na ngumisi si Steward Chayang. Kung ganoon, hayaan mong ang immortal na ito ang maghatid sa iyo. Biglang sumingit si Yongch, ang emperador ng Dayan, at sinabi, "Sandali lang, Immortal Master." Naguluhan si Kiaomu at tumingin kay Yongch. Naningkit ang mga mata ni Steward Chayang. Emperador ng Yonghe, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Yonghe, "Mga kapwa immortal ng pangkat Suantian, bago tayo magbigay galang, maaari ba akong magtanong ng ilang katanungan?" Malamig na ngumisi si Steward Chayang. Ang katahimikan ng matanda ay nagpapatunay ng lahat ni. Inisip ni Kiaomu, ano na naman ang pakana ng asong emperador na ito? Tumingin si Yonghe kay Kiaomu at nagtanong, "Kiaozong, hindi ka naman mukhang isang alagad ng maalamat na mandirigma, bakit ka narito?" Sumagot si Kiaomu, "Sinabi ko na, nandito ako para patayin ka. At nandito ako para sa dangal." Kumisot ang noo ni Yongch. Dangal? Ipinahayag ni Kiaomu, kung ang isang taong tulad ng maalamat na mandirigma ay mamamatay, ang buong pangkat ng martial arts ay mawawasak, parang nawalan ng mahal sa buhay, at mawawalan ng kakayahang lumaban. At ikaw, ang emperador ng Dayan, ang buong bansa ay nakatingin sa iyo. Kung luluhod ka, susunod ang buong kaharian, at kalaunan, ang diwa ng mga tao ay magigiba. Kung luluhod ka, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Yonghe ay mahina na nagbulong, "Totoo bang nais mo akong mamatay?" Pero kahit ang maalamat na mandirigma, ang haligi ng sining ng pakikidigma, ay nalipol na. Ano ang saysay ng iyong walang ingat na tapang? Tumalim ang tingin ni Kiaomu. Patay na ang mga yumaw, ang mga buhay ba ay dapat na lang sumuko? Kung namatay ang maalamat na mandirigma, ibig sabihin, kasalanan niya iyon dahil sa sarili niyang kahinaan, hindi ng iba. Kung mabigo ang mortal martial arts champion ng isang henerasyon, hayaan ang susunod na henerasyon ang humalili at ang susunod pa. Kung hindi naglakas loob magsakripisyo ang ating mga ninuno at ang alam lang nila ay magbigay daan sa pamamagitan ng pagluhod, paano natin aasahan ang susunod na henerasyon na magkaroon ng gulugod? Huminga siya ng malalim at sumigaw, "Mula ngayon, papasanin ko ang bigat ng sining ng pakikidigma. Ako ang magiging mortal martial arts champion." Umalinggaw ang kanyang tinig sa buong larangan ng labanan. Napahinto ang mga mandirigmang nakapaligid, gulat na nakikinig. Isang lalaki, na hindi makapaniwala, ay mahigpit na hinawakan ang espada na nakatarak sa kanyang dibdib. Ang isa pa ay pabulong na nagsabi. Isang mandirigma ang biglang tumawa. "Haha! Magaling na bata!" Mataas ang tingin ngunit malamig ang tinig ni Steward Chayang. "Ikaw lang." "Hehey! Isang kampiyon ng sining ng pakikidigma na nagiging bihag ng aking immortal na sekta, iyan ang bagay sa iyo," ani Steward Chayang ng Xuanchen Sect, nakangisi. Ngumisi si Kiaomu. Ang isang punong kahoy ay hindi bumubuo ng gubat. Kung ako'y mabigo, may mga susunod, kahit pa lumipas ang 1,000 taon. Sa huli, aabutan din nila kayo, mga dayuhan. Napakunot ang noo ng emperor ng Dayan, si Yonghe. Biglang nagningning ang kanyang espada. Tiningnan niya ito nang may pagkagulat at napabulong sa sarili, ang pakiramdam na ito. Hinugot niya ito mula sa kaluban, at isang gintong liwanag ang bumalot sa talim nito. Habang lalong nagliliwanag, napabulalas siya, ito ang People's King's Sword. Napanganga si Steward Chayang ng Xuanchen Sect. Yonghe Emperor, kaya mo bang hawakan ang People's King's Sword? Ginamit niya ang People's King's Sword dito, ani ng isa pang nakatatandang alagad, hindi makapaniwala. Biglang nawala ang madilim na enerhiyang iginapos sa mga kamay ni Kiaomu. Bumagsak siya sa lupa, hinal, ano ang People's King's Sword? Napakalakas kaya nitong hadlangan ang mga teknik ng mga immortal. Mahinang bulong ni Yonghe, ang emperor ng Dayan, naway pagpalain ako ng dakilang ninuno, tama ang aking naging sugal. Nagpatuloy siya, ang nagtatag ng Dayan Dynasty, na nagtagumpay sa pamamagitan ng espada. Hindi lang siya ang may pinakamalakas na hukbo ng kanyang panahon, kundi siya rin ang pinakamahusay na mandirigma ng kanyang kapanahunan. Pagkatapos niyang bawian ng buhay, ang kanyang espada ay inilaan sa mga templo bilang People's King's Sword, naging simbolo ng imperial na kapangyarihan ng dinastya, kasama ang Imperial Jade Seal at ang 9 Provinces Cauldron. Ito ay nagdadala ng kapalaran at kapangyarihan ng Dayan. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng espada. Kung hindi ko maipapakita ang kapangyarihan ng People's King's Sword ngayon, wala na akong pag-asang natitira.
Ngunit gusto kong makita kung hanggang saan ang takot ng sekta ng mga immortal sa kapalarang imperial. Itinaas niya ang espada patungo sa langit, at isang gintong sinag ng enerhiya ang lumabas mula rito. Nakisilong ng tingin si Elder Tianxing ng Xuantian Sect. Ito ba ang pinanghahawakan ng Yonghe Emperor? Mukhang mali ang aking tantya sa kanya. Ngumisi si Elder Sun ng Xuantian Sect. Isa lamang itong karaniwang espada. Napalakas lang ito dahil sa mga taon ng pagsamba. Isang nakatatandang alagad ang sumabad, ang kapalarang imperial ay isang walang anyong bagay. Kahit mapasa kanya ito, hindi nito kayang buluhin ang mahabang buhay ng mga kultibador. Ngumisi si Elder Tianxing. Kung ganoon, bakit hindi mo subukan? Sandaling natigilan si Elder Sun, bago pa sigaw na nag-utos, ang pagbibigay galang ng Yonghe Emperor sa mga immortal ay isang sagradong seremonya, hindi ito maaaring itigil. Chaiyang, umatak. Nag-alinlangan si Steward Chaiyang. Elder, ako in. Bago siya nakilos, isang figura ang biglang bumaba mula sa langit. Mga kapwa Daoist ng Xuantian faction. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, bati ng lalaking may hinahaplos na balbas. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Sun. Fellow Daoist King mula sa Zongzhou Grand Dao Sect. Mabilis siyang nag-isip. Hindi maaaring nagkataon lang ang kanyang pagdating sa sandaling ito. Inihayag na natin ng maaga ang pagbibigay galang ng Yonghe Emperor sa sekta ng mga immortal. Ang 9 na dakilang sekta ng mga immortal, ang bawat isa ay may hawak na isang estado. Ang Grand Dao Sect. Ang Xuantian Sect. Ang bawat isa sa kanila ay nagtayo ng mga templo at tinanggap ang pagsamba ng mga tao. At ang Grand Dao Sect ang may pinakamalalim na pundasyon at pinakamaraming tumatangkilik sa gitnang estado. Nalantad na ang lihim na plano. Kaya't malamang na nasa panganib din ang ating sekta at ang Qianwu Mirror. Hindi nakapagtataka kung bakit nagawa ng batang iyon na wasakin ang estatwa ng sekta. Malamang wala ng lakas ang ating pinuno upang panatilihin ito. Nagpatuloy si King Yi mula sa Zongzhou Grand Dao Sect, hindi ko na patatagalin pa ito. Nalantad na ang ginawa ng inyong pinuno sa gitnang estado. Alam na ito ng ilang malalaking sekta ng mga immortal. Ang pagbibigay galang ng Emperor Yonghe sa mga immortal ay nagtatapos na rito. Mahigpit na kinuyom ni Elder Sun ang kanyang kamao. Nasaan na ang aming pinuno? Ngumiti si King Yi. Kung ihihinto ninyo ang bagay na ito, natural na makababalik siyang ligtas. Tumingin si Qiao Mu sa People's King's Word at napabulong, simulat sa pulba, hindi mo talaga planong magbigay galang. Napabuntong hininga si Yonghe, ang emperor ng Dayan. Bilang isang emperador, hindi ako maaaring lumuhod pero wala akong pagpipilian. Sa katunayan, wala akong kasiguruhan. Isang sugal ang lahat ng ito. At lumabas na tama ang aking taya. Nagising ang People's King's Word. Marahil may kinalaman ang taong ito sa pagkagising nito. Biglang bumaba mula sa langit ang isa pang figura. Muling nagsalita si King Yi, Emperor Yonghe, ang pagsamba sa mga immortal ay nagtatapos na rito. Ang pangyayaring ito ay resulta lamang ng isang mapusok na kilos mula sa Xuantian Sect at walang kinalaman sa aming sekta ng mga immortal. Emperador Yonghe, handa ka bang bumalik sa imperial na kabisera sa gitnang estado kasama ko? Tumango si Yonghe, ang emperador ng Dayan. Kakailanganin kong abalahin ka, Immortal Elder. Sa isip niya, hindi ako lumuhod. Napasimangot si Elder Tianxing ng sekta ng Xuantian. May backup plan ang emperador. Posible kayang lihim niyang ipinaalam sa sekta ng Grand Dao at iba pang mga sekta ng immortal. Kung hindi, paano ito magiging isang pagkakataon lang? Pinanood siya ni Qiao Mu nang may kuryosidad, pagkatapos ay tinawag, "Hoy, may nakalimutan ka ba?" "Hoy, hoy, hoy! Tumingin ka rito." Napailing si Elder Tianxing sa inis habang patuloy siyang kinukulit ni Qiao Mu. "Hoy! Hoy!" Sa wakas, bumuntong hininga siya at itinutok ang isang nagliliyab na daliri sa leeg ni Qiao Mu. Nilapastangan ng taong ito ang mga immortal at mga Diyos, nararapat siyang patayin. Sa halip na matakot, umiti si Qiao Mu ng malapad. "Sakto! Ito'y banal na parusa. Ligtas ang score ko." Itinaas niya ang panel ng sistema sa kanyang isipan. Score. Biglang lumapit si Yonghe, ang emperador ng Dayan, at nagsalita, "Mga immortal elders, sandali lamang." Napakunot si Qiao Mu. Sa loob niya, naramdaman niya ang panggigigil. Muling pinikit ni Elder Tianxing ng sekta ng Xuantian ang kanyang mga mata.
Gusto mong protektahan ang taong ito. Iniisip ng mga emperador ng mortal na mundo na naiiba sila dahil pinagpala sila ng kapalaran. Ngunit huwag kalimutan, mahaba pa ang hinaharap. Muling ngumiti si Qiao Mu nang may panunuya. Ako, si Qiao Zong, matagal nang hindi iniintindi ang buhay at kamatayan. Bakit ko kakailanganin ang isang emperador para protektahan ako? Ang tanging panghihinayang ko ay hindi ko agad na ibunyag ang totoong mukha ninyong mga dayuhan. Sa isip niya, sabihin mo ang gusto mo, maglikha ka ng gulo kung nais mo, pero huwag kang magbiro tungkol sa pagliligtas sa akin. Sa kanyang isipan, naisip niya ang sarili niyang binubugbog si Yonghe, ang emperador ng Dayan, hanggang mamatay. Ngunit biglang idineklara ni Yonghe, hindi. Walang pag-aalinlangan, pinulot niya si Qiao Mu na parang kuting at sinabi, ang taong ito ay nagbalak na paslangin ang emperador. Ayon sa batas ng dakilang yan, itatapon siya sa makalangit na piitan at pupugutan ng ulo bilang babala sa publiko. Napadilat si Qiao Mu sa gulat. Muntik ko nang baguhin ang tingin ko kay Emperador Yonghe. Hindi ko inaasahan na isa pala siyang mabuting tao. Ngayon, nararapat akong mamatay, anya ng may drama. Tumingin si Elder Son ng sekta ng Xuantian kay Qin Yi ng Zhongzhou Grand Dao Sect. Kung ganoon hayaan na natin ito. Kapag dumating tayo sa imperial na kabisera, pakisuyo, Daoist Qin Yi, na inyong pangasiwaan. Ito rin ay magsisilbing babala sa mundo na ang paglapastangan sa mga immortal at Diyos ay isang mabigat na kasalanan, walang sinuman ang dapat mabuhay. Hinaplos ni Qin Yi ang kanyang balbas at nag-isip ng malalim. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumango siya. Maaari kang makatiyak, Daoist. Sa labas, ilang sandali pagkatapos. Nagbubulungan ang mga tao sa paghanga. Langit! Hindi ko inakalang makakakita ako ng napakaraming immortal ng sabay-sabay. Bilis, kurutin mo ako, nanaginip ba ako? Pinagpapala ko ang mga immortal ng walang hanggang biyaya at mahabang buhay. Sa isip ni Yonghe, ang emperador ng Dayan, mula nang ako'y maupo sa trono, ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap ako ng harapan sa isang miyembro ng sekta ng immortal, hindi ba? Habang tinatapon ng mga tao ang basura kay Qiao Mu, nilibak nila ito, ang masasamang loob tulad ni Qiao Zong, na nangahas na lumapastangan sa mga immortal, ngunit pinagbigyan ang kanyang buhay, talagang maawain ang mga immortal. Kusang kinalikot ni Qiao Mu ang kanyang ilong at bumulong, hehe. Bumuntong hininga si Elder Lingling. Tayo na, tayo na. 2 sa 9 na dakilang sekta ng immortal ang nagtipon. Tiyak na may gulong mangyayari. Tayong sumusunod sa sinaunang paraan ng pagkamit ng immortalidad ay hindi dapat makisangkot. Habang dumaraan si Miss No kay Qiao Mu, bigla siyang lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Qiao Mu, bulong niya sa pagkalito. Hinawakan niya ang manggas ni Elder Lingling at sinabing may pag-aalalang, Senior Sister, yung taong iyon. Napakunot no si Elder Lingling. Yeah. Nag-atubili si Miss No bago biglang tinanong, guwapo ba siya? Saktong inihagis ang mga itlog at mansanas kay Qiao Mu. Napalblink si Elder Lingling. Yuhi. Nasugatan siya, kaya hindi ko siya masyadong nakita, inamin niya. Pero tila medyo gwapo siya. Parang kapareho niya ang apelyido mo, Qiao. Ang pangalan niya ay Qiao Zong sa tingin ko. Kilala mo ba siya? Bahagyang nanginig si Miss No. Mabilis siyang inalalayan ni Elder Lingling. Ingat ka, babala niya. Hindi ordinaryo ang iyong mga mata. Kahit nakapasok ka na sa landas ng immortal, ang pagbubukas ng iyong paningin ay isang pasanin pa rin sa'yo. Kita mo. Napasuray ka pa sa patag na lupa. Kagatlabi si Miss No, nalugmok sa malalim na pag-isip. Nasugatan. Ano na naman ang ginawa niya? Siya talaga. Ang mga pagbabago sa buhay ay ilusyon lamang. Ngunit hindi pa napuputol ang kanyang buhay. Magkikita tayo muli. At siya'y ngumiti. Tinanong ni Elder Lingling, Junior Sister, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Kilala mo ba ang taong iyon? Sumagot si Miss No, hindi ko siya kilala. Ilang sandali ang lumipas sa ibang tagpo. Habang lumulubog ang araw, nakatayo ang Marshal Saint sa harap ng isang lapida. Biglang lumapit ang isang lalaki at nagsabi, Amang Ampon. Sumagot ang Marshal Saint, hindi mo na kailangang tawagin akong Amang Ampon. Habang nagsasalita, ginamit niya ang kanyang daliri upang mag-ukit sa lapida. Wala nang Marshal Saint sa mundong ito, wika niya. Wu Qizeng, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang katuwiran ang iyong kahinaan.
Kaya't hindi maiiwasan na gagamitin mo ang body transformation upang gayahin ako at mamatay sa aking lugar, kahit na, sa puso mo, hindi ka tunay na namatay para sa akin. Kumikunot ang noo ni Wu Qiangkun, ang inampong anak ng Martial Saint. Amang ampon, hindi ko maintindihan. Sulit ba ang sakripisyo ni Kezeng? Bakit hindi mo nalang personal na pumasok sa sekta ng mga immortal at patayin si Emperor Yonghe? Umiling ang Martial Saint. Kung papatayin ko si Emperor Yonghe, may papalit lang sa kanya. Sa ganitong paraan, mas mabuting gamitin ang kamatayan ng Martial Saint upang makabili ng oras para sa daan ng pakikidigma at makahanap ng paraan upang talunin ang mga dayuhan. Una, nagbibigay ito sa atin ng pagkakataong makita ang lakas ng mga nakatatanda ng Xuanchen sect. Sa ganitong kaso, sulit ang sakripisyo. Habang ipinagpapatuloy ang pag-ukit sa lapida, bumulong siya, paglakad sa matuwid na landas gamit ang di-karaniwang mga pamamaraan. Ikalawa, patuloy ng Martial Saint. Ang Spirit Rhino teknike ng Martial Saint ay kasalukuyang nasa isang hadlang at nangangailangan ng mas maraming panahon upang mapaunlad. Kumikunot ang noo ni Wu Qiangkun. Bakit kailangang magtago kung maaari namang manatiling tahimik? Ang mga kasapi ng Martial Arts Society na lumahok sa pag-atake, tumayo ang Martial Saint. Hindi na kailangan ng mundong ito ng Martial Saint. 40 taon kong pinamunuan ang daigdig ng pakikidigma, ngunit walang lumitaw na mandirigmang maaaring tumayo sa tabi ko. Ang mga tao ay marunong lamang humanga ng bulag sa malalakas at itinuring akong watawat ng daan ng pakikidigma. Ngunit kapag bumagsak ang watawat, nawawala sila at naguguluhan, parang mga ligaw na aso. Ang pag-iral ko ay isa ng sagabal. Ang tunay na kinakailangan ng mundo ay ang patuloy na paglitaw ng mga mandirigmang mas malakas pa sa akin. Doon lang natin matutunggali ang landas ng mga immortal. Nag-alinlangan si Wu Qiangkun. Amang ampon, sinusubukan mo bang hikayatin ang mga mandirigma na lumakas sa kanilang sarili? Pero paano kung hindi ito magtagumpay, ngumiti ang Martial Saint nang may kasinungalingan? Sino ang nakakaalam? Gaano man kasama ang kalabasan, hindi ito maaaring maging mas masama kaysa sa 40 taon ng Martial Saint na pinipigil ang mundo ng pakikidigma, hindi ba? Pinahira ni Wu Qiangkun ang pawis sa kanyang noo. Biglang nagtanong ang Martial Saint, sa kabilang banda, tungkol kay Qiao Zong, maayos ba ang lahat? Nagseryoso ang ekspresyon ni Wu Qiangkun. Mahigpit na binabantayan ang Heavenly Prison ng kabiserang imperial. Magiging mahirap maipadala sa kanya ang teknik. Matigas ang tinig ng Martial Saint. Tinutupad ko ang aking salita. Dapat maipadala ang teknik at ito ay dapat na tamang teknik. Ang isang tulad niyang may buto ng pakikidigma, isang hindi natatakot sa kamatayan. Marahil ay dapat nating tuklasin ang iba pang posibilidad ng pagpasok sa daan ng immortalidad gamit ang pakikidigma. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Hintay ang Heavenly Prison. Wu Qiangkun, gawin mo ito at pagkatapos ay yon. Nag-alinlangan si Wu Qiangkun. Ito. Mamamatay siya, hindi ba? Tumawa ang Martial Saint. Haha! Sa tingin mo ba natatakot ang batang iyon? Mabuti ang naging kilos mo kamakailan, mabilis mong napakilos ang mga lihim na tauhan ng Grand Dao Sect at napilitan ang Daoist na si Qin Yi na pumunta sa Nanzhou. Kapag wala ako, ikaw ang mamamahala sa Martial Arts Society. Yumuko si Wu Qiangkun. Opo, Ginoo. Habang umiihip ang hangin, tumitig siya sa lapida. Kezeng, lagi mong sinasabi na katulad ko ang amang ampon, isang maliit na bersyon ng Martial Saint. Pero hindi ko man lang mahulaan kung ano ang iniisip niya. 2 araw ang lumipas, sa lungsod ng Yan, sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ngumiti ang isang matandang kakilala ni Songhe. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi mo ba ako alukan man lang ng tsaa? Humalakhak si Songhe. Hindi ka talaga namatay. Ang tsaa ay para sa mga panauhin. Anong klaseng panauhin ang dumarating nang hindi inaanyayahan? Napabuntong hininga ang matandang kakilala. Noon, iniwan ko ang aking opisyal na posisyon upang magsanay ng martial arts, at ikaw, Wang Shanhe, ay nagbitiw rin sa iyong posisyon upang sumapi sa daan ng mga immortal. 40 taon na ang lumipas. Ako ay isang tunay na Martial Saint, at ikaw ay isang huwad na Panginoon ng lungsod. Nasaan ang iyong Dao? Maaabot mo ba ang immortalidad sa ganitong paraan? Sumagot si Songhe, ano ang silbi ng immortalidad sa akin? Ang hinahangad ko lamang ay isang masagana at mapayapang mundo, may mayamang mamamayan at malakas na bansa. Tinuya siya ng matandang kakilala.
Katamtaman lang ang iyong talento sa martial arts, at hindi ka marunong magpalakas ng loob sa daan ng mga immortal. Wala kang mararating sa buong buhay mo. Muling humalakhak si Songhee. Iyon nga ay hindi kasing kahanga-hanga mo, ikaw na pinuno ng dugo ang iyong mga kamay, pinaslang ang halos kalahati ng mundo ng pakikidigma, at pagkatapos ay peke mong pinatay ang iyong sarili sa pagpapanggap na inatake mo ang emperador. Ngumiti ng mapanukso ang kanyang matandang kaibigan. Iyan ang tanging bagay sa mundong ito na mas matigas pa sa aking mga kamao ay ang iyong matalim na dila. Heto. Ibinato niya ang isang bag kay Songhee at bumagsak ito ng may tunog. Huli itong nasalo ni Songhee na guguluhan. Sinuri niya ito at sinabi, isang imbakan na bag ng immortal. Ano ang laman nito? Sumagot ang kanyang matandang kaibigan, ang iyong mga kamao. Biglang nagkalat ang iba't ibang bagay mula sa loob, kasama ang isang aklat na may pamagat na Xuantian Treasure Scripture. Napabangon si Songhee sa gulat. Ang Xuantian Treasure Scripture. Ito ang fundamental na kasulatan para sa mga tagapagsanay ng Xuantian sect. At ang mga ito, mga talisman at kayamanan ng sekta ng immortal. Saan mo ito nakuha? Muling umiti ng may pilyong ekspresyon ang kanyang kaibigan. Hindi ako nakapatay ng maraming tagasunod ng daan ng immortal sa mga nakaraang taon, pero sapat na ang aking natipon upang mabuo ang isang pamana ng daan ng immortal. Ang mga bagay na ito ay mas malakas kaysa sa mga hilaw na teknik ng Dao na iyong sinasanay. Nanlamig ang pawis ni Songhee. Sa mabigat na damdamin, bumulong siya, ilang mandirigma ang handang maging tagapagbantay lamang at alipin ng mga sekta ng immortal, kapalit ng pagkakataong makuha ang mga ito balang araw. Ang regalong ito ay napakahalaga. Kumikindat ang kanyang matandang kaibigan. Huwag mo akong mamasamain. May kasabihan ang mga dayuhan tungkol sa kapalaran ng dinastyang mortal. Sinasabi nila na ang mga emperador ng mundo ng tao ay may sariling nakatakdang tadhana, kaya't ang mga emperador ay hindi maaaring maging immortal. Kahit na magtangka silang linangin ang Dao, ito ay tulad ng pagsubok na hulihin ang buwan sa tubig. At kung sakali mang magtagumpay sila, hindi rin sila magtatagal sa mundo. Isipin mo na lang na ang mga bagay na ito ay bilang handog sa iyong magiging libingan sa hinaharap. Ngumiti si Songhee. Kung ganoon, tatanggapin ko ang iyong mabuting hangarin. Napabuntong hininga ang kanyang matandang kaibigan. Hangal na bata. Ang paglinang ng daan ng immortal upang mapigil ang mga dayuhan ang landas na ito ay nangangailangan ng napakahabang panahon. At dahil sa itinakdang kapalaran, natatakot akong hindi mo rin magagawang tahakin ito. Nanatiling matatag si Songhee. Kung maaari nating imulat ang mga tao, bakit tayo mag-aalala sa mga dayuhan na linlangin sila? Ang iyong daan ng pakikidigma ay umaasa sa buhay ng tao upang makabili ng oras. Ako naman, pinili kong linangin ang daan ng immortal upang ipaglaban ang bawat sandali para sa karaniwang mamamayan. Sumilay ang matalim na tingin ng kanyang matandang kaibigan. Magkaibang landas. Tumango si Songhee. Hindi tayo magkasabwat. Sa kabilang banda, sino ang namatay para sa'yo? Tumalikod ang kanyang matandang kaibigan at tumingin sa malalayong kabundukan. Isang matandang kakilala. Sa ibang lugar. Malakas ang pagbuhos ng ulan. Sa harap ng lapida ni Wu Qiangkun, isang mahiwagang lalaki ang tahimik na nakatayo. Mahinang nagsalita, kung ang aking kamatayan ay makakapagdulot ng pinakadakilang benepisyo para sa iyo, nangangahulugan ba ito ang tamang landas? Matagal ko nang sinabi sa iyo, kahit mamatay ako, hindi ito kailanman para sa iyo. Muli niyang bumulong kasabay ng kidlat, kahit na ikaw pa ang aking tunay na ama. Ang body transformation technique, kapag naabot ang pinakamataas na antas, ay kayang paghiwalayin ang laman at dugo upang mahanap ang pagkakataon ng muling pagsilang. Bagamat mawawalan ako ng halos lahat ng aking lakas, malilinlang ko ang likas na pakiramdam ng Spirit Rhino technique ng martial saint. Ang binagong at pinahusay na body transformation technique, ibinigay ko na kay Qiao Zong noon pa man. Umaasa akong mapagtanto niya ang pambihirang kakayahan ng sikretong teknik na ito. At umaasa ako na balang araw sa hinaharap papatayin niya ang martial saint. Sa ibang tagpo, biglang tumubo ang mga tenga ng pusa ni Qiao Mu. Sa tuwa, napasigaw siya, oh. Kamangha-mangha talaga ang teknik ni Wu Keizhen. Mew. Isa akong pusa. Naguluhan ang demonyong pusa sa tabi niya. Mew. Kumunot ang noo ni Qiao Mu. Ano tinitingnan mo? Sa tingin mo ba isa akong maruming nilalang?
Nanginig ang demonyong pusa sa inis bago ito natunaw sa anyong ulap. Hinabol ito ni Kiao Mu. Huwag kang tumakbo. Hahaplusin kita hanggang malagas ang lahat ng balahibo mo. Biglang lumitaw ang tinig ng isang matandang lalaki mula sa anino. Hehehe, ang mailap na pusang inalagaan mo ay tila masyadong masigla. Saan ito nagmula? Pumasok ba ito sa Heavenly Prison ng mag-isa? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.